Boss, pakitingnan ang balance. 3 taon na po, salamat sa pagbibigay sa akin ng lutuan na ito. Sa 3 taon, ang negosyo ng Deji. Sumikat naman, di ba? Kaya naman po ang dibidendo sa katapusan ng taon. Anong dibidendo? Yung 7 na paghahati na sinabi ninyo, Daddy. Ako ang nagdadalang kasanayan, kayo ang puhunan. Kapag may tubo, ako ang kukuha ng 30%. Hahaha. Ha. Masyado kang nananaginip. Ako ang nagbayad para sa priming lokasyon ng tindahan. Ako ang nag-ayos ng mga supplier. Luming, tingnan mo ng mabuti. Ako ang nagbukas ng tindahang ito. Dumadating ang mga customer dahil sa brand ng Deji. Hindi dahil sa iyo, ang kokinero. Pero Daddy, sa harap ng lahat, ay sinabi mo mismo ang 7 na paghahari. Inilagay ko ang lahat ng aking ipon sa cold storage. Iyon ang aking lahat na natipon sa mga nakalipas na taon. Planado ko sana yan para sa pamilya sa katapusan ng taon. Pangrenova ng bahay. Noong una, may sulat tayo na pangako mo sa akin. Ang bayad ba yon ng kuryente at tubig sa ilang buwan? Ako ang nag-aupa ng tindahan. Ako ang naggarehistro ng pangalan. At ang mga customer, ako ang kilala nila. Ano ba ang inambag mo? Pahinga at pagod lang. Araw-araw, nagtatago ka lang sa kusina para sa maliliit na gawain. Kahit bagong apprentice, kayang-kaya gawin yan. Gusto mo pa ng 30% na kita. Kunin mo na tong 20,000, pampagod. Wala nang dadagdag. Hindi to ang usapan nung una. Pakinggan mo mabuti. Ako ang may-ari ng kaldero. Ang singboard ay akin. Sa mga customer, ako lang ang kilala nila. Luming, simula ngayon, tinanggal ka na dito. Gusto kong makita. Kung wala ako, paano ka mabubuhay sa Old Street? Saujende, panatilihin mo na tong 20,000. Pero na to nalabag sa konsensya. Hindi ko kunin ni Luming ng kahit isang piso. Abisuhan ang lahat ng supplier sa Old Street. Kung sino man ang magbigay ng supply kay Luming, ay ipinagbabawal na mag-transact sa Deji. Kung sino ang pinipili nila sa negosyo, pag-isipan nila ng mabuti. Titos Hang, 5 kilong sariwang karneng gayon. Plus pa ng 2 malaking buto. Wala na, ubos na. Nakabitin pa naman to ano? Pa-reserve na yan, hindi pang masa. Magbibigay ako ng presyo na mas mataas ng 1-0. Luming, umalis ka na. Ganito ang utos ni Boss Zhao. Walang makakakuha ng supply para sa iyo ngayon sa palengke. Kumokontrol na si Zhao Jiande sa pagbebenta ng ingredients. Hindi niya kayang kontrolin ang libreng kalakalan. Pero hawak niya ang lahat ng ating supplier network. Kung magtatagal ka pa rito, bukas, kailangan kong isara ang pwesto ko. Luming, huwag ka nang magtanong. Kahit magtanong ka, wala ring sagot. Tayo ay magkakapitbahay pa sa Old Street. Huwag mong siraan ang kabuhayan ko. Wuzi, nakabili ka na ba ng sangka? Wala, maga pa lang tapos na ang bentahan, di nakabili. Si Zhao Jiande ang nanguna, sinara niya ang pinagkukunan ko. Sinara ka ni Zhao Jiande. Ano ba naman ang dahilan niya para gawin yon? Tay, humiga ka muna. Ako na ang bahala sa bagay na to. Magsabi ka ng tapat. At yung 3 taong dibidendo, ano na? Nagbago na ang ugali ni Zhao Jiande. Hawak niya ang mga talaan. Wala siyang binigay na kahit 1 sentimos na dibidendo. Ang inilagak ni Didati, mahigit 30,000. Lahat, nawala na parang tubig. 2,000 bayad lang ang binigay niya bilang sahod. Hindi ko na yung hinihingi, sinuwerte na kong tumanggap. Grabe na ang pang-abuso ni Zhao. Luming, kahit maghirap pa tayo ng konti, hindi tayo dapat ginagahasan ng ganito. Kakainis. Doktor sabi, huwag kang magagalit, Tay. Tumaki ka na, bilis. Luming, kamusta si Tio? Sinapupunan siyang atake sa puso. Tumaas ang presyon niya. Swerte at mabilis ang pagdala sa ospital. Kumain ka muna ng konti. May nagsabi sa akin. Naglatag ng pahayag si Zhao Jiande. Sino man ang tumulong sayo, parang sinasadya nilang tututol sayo sa Old Street. Gusto niyang harangan ang daan mo. Pinipilit niya akong ilabas ang huling sikretong recipe na iyon. Iniisip niya kapag wala akong sangkap na ilalagay sa palayo. Babalik ako na nakaluhod humihingi sa kanya. Sadyang sinasara ng taong Zhao Jiande ang lahat ng daranan. Kinausap ko lang kanina ang palengke. Tinawag niya yung ilang tindero para uminom. Kaya na yon itinuturing ka ng buong Old Street na dalasumpa. Sabi ng doktor, kailangang mabayaran ang operasyon sa Makalawa. Ang kinupit ng Deji, hindi na mababalik. Kaya kung ganun, hindi matutuloy ang operasyon. Mayroon pa akong 3,000. Tingnan mo muna ito. Hindi ko matatanggap ang perang yun sa'yo. Ano ang gagawin natin din? Hindi makabili ng sangka. Hindi rin mabebenta ang resect. Maghihintay lang ba tayo dito hanggang mamatay? Yung lumang van natin, may gasolina pa ba sa tangke? May kalahating tangta. Anong balak mo? Hindi ko kunin ang tamang lasa mula sa farm na sangkap. Yung tugo kuyang na sinasabi ni Lolo. Hindi natin bibilhin yung pinalaking mga sangka. Ano ang bibilhin natin? Ang recipe ni Lolo, talaga namang. Hindi inyakma para sa karaniwang sangkap. Sa mga malalayong bundok, daan-daan na milya ang layo. May mga puno at mga espesyal na pampalasa sa loob ng gubat. At may mga baboy na tunay na naglalakad sa bundok. Mga wild, natural na running mountain pigs. Hindi pa naayos ang daan sa bundok. Delikado ang daan kapag may niebe. Sobrang delikado, Hindi ito basta panganib. Hanapin natin ang pinakamagandang sangkap. Kailangan galing sa tunay na malayang inalagaan. Yung nasa kagubatan, sariwa at pinakamatataas ang kalidad. Sila lang ang karapat-dapat sa reseta ni Lolo. Kung may tapang ka, pumunta ka. Ako ang magmamaneho ng lumang van na to.
Pero kahit makuha natin ang mga sangka, saan natin ibebenta pagbalik? Ang Old Street, buong teritoryo ni Zhao Jiande. Huwag na tayong bumalik sa Old Street. Parang mababaw na lawa ang Old Street. Diyan hindi lumalabas ang malalaking isda. Punta tayo sa Dongha City. Sa sentro ng lungsod, sa pinakamalaking palengke. Mahal ang renta sa lungsod, nakakatakot. Walang babayaran na stall fee sa amin. Hindi tayo magrenta ng stall. Ang lumang van natin ay magiging buhay na karatula. Saan man magpunta ang van, doon din tatayuan ang kaldero. Hindi ako naniniwala. Nakakayanin ng mga kumakain sa lungsod ang amoy namin. Luming, aalis ba talaga tayo? Ang kalagayan ng tatay mo. Kung manatili tayo sa Old Street, paipit tayo ni Zhao Jiande hanggang mamatay. Yung sinasabi mong reseta, talaga bang gagana? Sabi ni Lolo, Shenshen Honglu kapag lumabas, umamoy 10 kilometro. Pag bumukal lang ang palayok natin. Sino pa si Zhao Jiande sa atin? Tanggalin mo lahat ng likurang upuan. Kasya diyan ang lumang kasteron namin na kaldero. O sige, alisin ko na. Ipasok mo rin ang natitirang pinuputol na kahoy. Akala ni Zhao Jiande na putol niya ang supply. Kaya maubos na ang aking sining. Pag bumukal ang kaldero ng red steel na to, itatayo ko rito sa kalsada. Ang tunay na gintong karatula. The King, umalis na tayo. Target, bandok. Ming, delikado itong daan. Sobrang teba ng niebe. Laging nagsaslip ang gulong. Ilagay low gear, tapusin ang gas, huwag bitawan. Kapag nalagpasan yang malaking bato, bababa na kita sa Hisongling, doon ang Blackpin Village. Halos matumba na tayo kanina. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang mayari ng guba? Si Ju, buong buhay niya nag-freerang. Ang mga tumatakbong Black Hog niya, malaya silang gumagala. Kumakain ng ligaw na bunga, ganyan lumaki. Kailangan lang ang tamang lahi para tumagal. Titikman nito ang apoy ng Shenshan Honglu. Bakit bibili si Ju? Gabi na kasi. Saan kukuha ng bagong customer sa ganitong oras? Galing kami sa Old Street ng Dongha City. Kailangan namin ng kalahating premium na Wild Black Hog. Kung hindi sapat, pwede kaya agad-agaran patayin sa bundok. Hindi ako nagbebenta kung mamamatay ang tao sa lamig. Bukas po kayo ang mag-offer ng presyo, Juye. Ito ang bentahang nakakabuhay. Hindi ito kungkol sa pera. Mabuti ang karne, matibay ang laman. Hindi ito matutunaw sa pinungkalan ng syudad. Masisira ang pangalan ko. Umalis na kayo. Tao, huwag ka maging ingrato. Nagdala kami ng kotse sa gitna ng niebe kagabi. Isang salitang hindi lang at tatabihin na kami. Juye, tingnan niyo ang gawa ko. Karapat-dapat ba ako magluto ng inyong paninda? Wala akong naiwang basura sa pagprosesong sangkap. Sino ka nangyari kay Luna Matanda? Siya ang lolo ko. Seg, subukan natin ang galing mo. Kunin mo na ang kalahating palitada. Mura para sayo. May paninda na, Juye. Marami kayong alam. Meron pa ba nito sa bundok ngayon? ZP Lao daw ko. Mahilig ito sa madilim at malamig. Lumalaki sa pagitan ng mga bato. Alam niyo kung saan makakakita? Nasa likod hangin ng Old Bear Rock ako nagingat. Sa paligid na iyon may pinaplanong taniman. Kayo mismo ang pwedeng magani. Pero ang lugar ngayon, natabunan ng niebe, kalahating tao ang taas. Ang bagsik ng hangin, pwedeng maghagis ng tao. Payo ko, maghintay kayo hanggang bukang liwayway. Delikado umakyat ngayon, baka hindi na makabalik. Salamat, Juye. Hindi na kami makapaghintay hanggang umaga. Ming, malakas ang hangin. Halos hindi na natin makita ang daan. Dumaan sa kaliwa, sundan ang peder ng bato. Luming. Natubol ang ilalim ng van sa bato. Namatay ang makina. Iwan muna ang van, hanapin natin ang ZP Lao daw ko. Ay, hindi ko na kaya. Luming. Namamanhid na ang mga daliri ko sa paa. Sa lagim na lugar na to, wala namang halaman. Nagkamali ba tayo ng lugar? Kahit maling lugar, hahanap pa rin tayo. Kung wala ang tugukyang, ang buong palayok na niluto natin, itatapon na lang. Bawal tayong sumuko. Gusto mo bang umuwi ng talunan? Laban lang. Ikaw ang maturo, ako ang maghuhukay. Sabi ni Lolo, sa malamig na bato nabubuhay ang ZP Lao daw ko, parang espada ang dahon. Nahulog na ang mga dahon nito. Ugat at tuyong baging na lang ang nakikita. The King, halika dito. Ito na to. Hukayin natin at tingnan. Napakatigas ng lupa. Luming, kailangan natin ng pala. Mas mabilis maghukay gamit ang kamay. May problema ba? Naabot na ba? Ang anggaan ng pabango nito. Luming, ito na to. Ito ang pampalasang ipinatanim ni Juye. Ang huling sangkap ng Shenshan Honglu. Nakuha na natin. The King, bumaba ka sa bundok para maglutong sabaw. Luming, ang lumang van natin. Natatakpan na ng niebe ang ilalim. Ayaw na mabuhay ang makina. 1, 2, 3, unahan. Hawakan ang balance. Baba tayo papunta sa bayan. Mingo, ang damit mo ang ramshackle ah. Yung mga nakasweet at kurbata sa syudad.
Talaga bang magugustuhan nila ang lutong ganito? Hugutin mo, amoy bato na lupa amoy? Ang bango niya talaga. Sa Dongha City, hindi ko lang ang makakain. Ngunit kakaunti ang lasa na naalala ng tao maghabang buhay. Kwe, ikaw yan. Dito bawal maparada ng paninda na van. Nasasagabal daw sa mga tindahan. Kuya, nagtitinda lang po kami. Magtitinda? Umalis na raw ang pwesto na tungga 6 na buwan na ang nakalipas. Tingnan mo yang grill dyan. Kanya ni Hu, boss ng lugar. At yung milk tea shop dyan. Kabilang sa mga chain ng syudad. Ano ba ang pwesto mo rito? Bro, isa lang ang kaldero namin. Hindi kami kakain ng malaking space. Sa ilalim ng poste sa gilid, pwede na ba? Hindi pwedeng, sabi ni Hu. May alituntunin daw para sa bagong dating. Kung mag-occupy ka ng slope, kanino lalabasan ang aso ng manok nila? Deji kasi ang nag-aayos. Kamakailan lang, nag-announce si Zhao Jiande sa grupo. Sabi may isang Lu daw na kumuha. Ang kanilang kaldero at nagsolo na. Ako ang bumili ng mga sangkap. Ang recipe iniwan sa lolo ko. Si Zhao Jiande, may hawak sa Old Street. Parang hawak pa niya ang buong Donghua City. Hindi niya kayang kontrolin ang kalsada. Pero ako, kontrolado ko ang pwesto na to. Alam mo ba ang patakaran? Gusto mong magtinda sa Chiangtai Road. Kailangan muna namin makita kung gaano kakalakas. Paano ninyo tinitingnan yan? Ilabas mo yung niluluto mo. Tikman ko. Hahaha. Kung mas mabango pa, to kaysa sa inihaw kong lamb leg. Umili ka ng pwesto. Kung hindi, agad kang umalis. Lauhu, binibiktima mo ba ang matapat? Wala kaming alam kung ano ang nasa van niya. Paano kung isang gulong-gulo lang ang niluluto niya? Hilay ng kalan, magapoy na. Luming, hindi pa kumukulo ang sabaw. Hindi pa lumalabas ang lasa. Walang problema, sandali lang. Mapupuno ang kalye ng amoy ng aming red stew. Parang amoy lang ng ligaw na balat ng puno. Hoy, bata. Masarap ba tong ilalagay mo sa bibig? Matanda pa, tinatago muna ang lasa sa kalalabas. Juye, hintay ka. Ano to? Ang bango naman. Hahaha. Naku, anong amoy ito? Pinirito ko na tong kale eggs ng 10 taon. Nang naamoy ko to, nagutom agad ako. Master, ano nang binibenta nyo rito? Bakit ang bango naman? Shenshen Honglu. Tikman muna bago bumili. Kung hindi mo magustuhan, ibabadya mo ang mangkok. Hindi ako kukuhan kahit sentimo. Bossu, pwede ko bang pumili? Malambot ang laman, pero may tibay ang litid. Amoy gamot na tumatagos hanggang buto. Per. Hindi. Master Lu, ang luto nyo nitong kaldero. Mapapasara nito lahat ng hotel sa Donghua City ba? Anong hinihintay nyo? Ilipat nyo yung basurahan sa ilalim ng ilaw. Magbigay ng pwesto para kay Master Lu. Iliko yung van, maglagay ng mesa. Sadya na. Dun ba nanggagaling yung bango? Galing sa van sa unahan. Boss, magkano po ito? Bigyan niyo muna ako ng 1-0 para matikman. 30 kada gin. Hindi naghahati-hati. Kung gusto mo, isang tao, isang mangkok ng sabaw. O pwede fast cooked na portion. Kunin ko 2 gin, kasama malaking buto. Ako rin, 2 gin. Gupitin nyo yung pinakamapulang hiwa para sa akin. Haha. Master Lu, areserba mo muna sa akin yung 2 piraso. Di ko na may benta yung inihaw ko. Tara, huwag magsiksikan. Isang kaldero, sapat na para sa lahat. Susunod na. 2 gin. Uy, ito na ang ika-6 kong kaldero. Lahat ng laman sa likod ng van ay naibaba na. May pila pa ng mga 10-10 tao sa likod. May natitira pang 30% na sabaw. Kunin mo na yung purong laman sa likod. May counting durog na buto. Anong pampalasa ang nilagay niyan? Ang lalim ng aroma nito. Kailan nagkaroon ng ganitong artisan sa Donghua City? Kung maubos, bukas alas 6 nandito pa rin ako. Boss, may stock ka ba kayo? Ako si Chen Zhou, manager ng procurement ng Wanjiayan. Ako si Chen Zhou, manager ng procurement ng Wanjiayan. Gusto kong bilhin ng buo ang sabaw mo. Luming, Wanjiayan. Ang pinakamahal na malaking restaurant sa lungsod. Bibili niya ang sabaw natin. Paano ba yung paraan ng bayod? Song, sayang tong galing mo sa pagustaw lang. Kalahating oras ko lang pinanood. Ang bango ng bese ng sabaw. Magbabayad ako ng 100,000 para sa recipe. Tutulungan ka ng Wanjiayan ibenta sa buong lalawigan. Ah, 100,000, pera ng isang maliit na kotse. Aba, yayaman tong bata. Manager Chen, tikman nyo ang best nito. malambot ang hibla ng karne. Matamis ang bone marrow. Hindi lang yan ordinaryong aftertaste. Hindi ito ordinaryong pampalasa. Ang linamnam ng sabaw mo. Sa 100,000 hindi mo mabibili kahit mga pampalasa lang. At ako, nandito para bumili ng paninda. Hindi ko ibebenta ang recipe. Matapang pero isa ka lang at isang palayo. Bottleneck ang kapasidad ng produksyon. Kaya mo bang lutasin ang production capacity? May 4 linya ang Wanjiayan. Central Kitchen Assembly Line. Basta handa kang makipagtulungan. Mananatili sa iyo ang recipe.
Ikaw na ang magiging head chef namin. Ikaw na ang bahala sa Shenshan Honglu. Sa profit, Siyam, isa ang split. Para sa'yo ang isa. Tanggapin mo na, Kuya Ming. Sa pera na yan, may pambayad na sa operasyon ng tito. Isa, siyam na split. Sino ang magdedesisyon sa supplier ng ingredients? May regular na supplier kami. Dapat mababa ang cost sa mass production. Pero huwag kang mag-alala. Compliant sa national standards ang mga ingredients. Kapag pinalitan ng mura, masisira ang sabaw na to. Mahigpit ako sa quality ng Shenshan Honglu. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko ibebenta ang receipt. Hindi rin ang kasanayan ko. Ako na bahala sa pagkuha ng ingredients. Pwede, kung gusto ni Wan Jiayan magbenta nito. Magsing tayong supply contract. Ako ang magpo-produce ng finished goods. Kayo na ang bahala sa sales. 40% ang kuha ko sa kita. Naluloko ka ba, par? Yan ang wanjiaya na. Apang mo magnegatibo, 40 kandang bawas 60 split sa kanila. At ipagkapamidleman mo pa sila. Maganda ang tiwala sa sarili, bata. Pero wag kang sobrang asahang magkakaya. Hindi mo kayang kontrolin ang platform na kayang laman lang ng lumang kalderong ito ang. Maraming platform ang meron sa Dongwa City. Pero ang kaldero na nakakapaglabas ng ganoong tugukuyang. Sa buong lungsod, ito lang ang meron. Pwede kang sumubok sa ibang mga tindahan. Tingnan mo kung makakahanap ka ng ganoong lasa. Matigas talaga ang ulo ng boss na to. Pero palagang bango ang bilihin niya. Babalik pa ako bukas. Boss Lu, nanalo ka. Hindi pwede ang 4, 6 na pagbabahagi. Lalampas na yan sa limitasyon ng wanjiayan. 3, 7 na hati, 3 para sa'yo, 7 para sa akin. Sa unang trial order, kailangan ko ng 100 gin. Ipapadala ko ng cold chain truck bukas ng tanghali para kunin. Kung mananatiling maganda ang kalidad, magkapirma tayo ng pangmatagalang kontrata. Seg, pero may isang kondisyon ako. Bayad para sa 100 gin. Gusto kong advance na cash. 20,000 na deposito. Magkikita tayo bukas ng tanghali. Kuya Lu, nakuha na natin ang pera. The King, mag-ayos ka at umakyat sa bundok para sa stock ni Jie. Hindi pwedeng huminto ang paglulutong kalderong ito. Sino ang tumawag? Luming, gumising na ang tatay mo. Sinabi ng doktor na stable na ang kanyang kalagayan. Pwede na siyang ioperahan kahit kailan. Nanay, sabihin mo sa doktor na i-prepare ang operating room. Dinala ko na ang gastusin sa ospital. Kuya Lu, ibig sabihin ba nito na nakatayo na tayo ng maayos sa lungsod? Simula pa lang yan, nagbukas lang tayong daan. Dapat alam na ni Zhao Jiandeng ngayon. Alam na niyang nandito tayo sa Night Market. Yemi, si Zhao, sadyang may masamang intensyon. Papasok ng produkto natin sa Wanjiayan. Tingnan mo yung sirang tindahan niya. Magmamalaki pa ba siya ng matagal? The King, bukas huwag muna tayong ihahatid sa Wanjiayan. Ang lugar ng drop-off bukas tanghali. Sa tapat ng Old Street na palengke. Old Street ang teritoryo ni Zhao Jiande. Hindi ba sinasadya natin siyang gambalain? Gusto kong personal niyang makita. Yung mga pinutol niya ang ikabubuhay. Kung paano ng buong dangal. Gamit ang malaking kalderong ito, na naipasok sa pinakamalaking restaurant sa probinsya. Ito ang pagsampal sa mukha niya, gamit ang aming sining. Mabilis, balik na sa bundok. Paano napadad dito ang delivery van ng pinakamahal na wanjiayan? Hindi ba karaniwan silang may internal procurement? Unang batch, 100 Shenshan Honglu. Timbang. Boss Luming, walang duda bakit paulit-ulit si Manager Chen. Sabi niya, dapat highest spec cold chain transport. Sobrang bango, iload na. Boss, Sai Luming yon. Naibenta niya ang produkto sa Wanjiayan. Impossible. Magugustuhan ba siya ng wanjiayan? Saan niya nakuha ang mga produkto? Salamat, Boss Zhao, sa pagputol ng supli ko. Pumunta ako sa Hisongling para maghanap ng dekalidad na produkto. Ang magagandang produkto, nakuha ko gamit lang ang Beatok van na to. Isang araw, hindi nga pantay yung gas. Huwag kang magpanggap dito. Sino ang nakakaalam kung ano ang niluluto mo? Mga panindang hindi malinaw ang pinagmulan. Ano kang napapaimbento? Tama ba ang panindaw hindi? May bibig ang mga kumakain. Boss Zhao, bantayan mo ang pwesto mo. Kung hindi, kakain ka na lang ng hangin. Ay, Son Laosi, tulong ka gumawa ng sulat, babayaran kita. Gawin mong apihin si Luming. Gipitin mo siya sa night market hanggang sa wala na. Huwag pansinin, kanya na yung gabi 200 na bahagi. Siguraduhin may mapupunan ang mga susunod. Walang kakaindiyan. Mapapagtatae kayo pag tinikman nyo to. Bro, bakit kasigaw? Kakainin ko ito ng 3 araw, sobrang bango. Ang bango, Ginawang mabango gamit ang mga pabango at preservative. Tingin ninyo, ito ang headline ng video. Sabi nila lahat to online stall puro. Muna frozen na nakaimbak ilang taon na. Pinipili lang yung amoy na bahagi at nilalagay sa kaserola. nakakatawa. Kakain namin, sariwa pa lang galing Hisongling. Saan nang gagaling ang kalabisan ng chismis na yan? Kung sariwa, ipakita niya ang kahon sa laha. Sabi nila luto nito kulay madilim na pula. Siguradong may idinugtong na koloran. Kuya, totoo ba ang nakalagay sa phone? Bibili ako para kainin ng apo ko. Tita, huwag kayong maniwala. Sila raw mga tulisan na inupahan ni Digi. Luming, bababa ako at papalayasin ko sila.
The King, tigilan mo muna ang apoy, patayin ang pinagmulan. Luming. May likod pa na daming pila, tunay na itigil mo. Ibabalik ang pera, bawat taong gayon, 50 ibabalik. Lahat ng paninda, itatapon gayon. Haha, tingnan niyo mga tao. May konsyensya bang magnanakaw? Ngayon na lang, bayad na, takbo na. Sunod na latag ay tapos na. Hindi amoy bulok ang paninda, ang tsismis lang ang marumi. Sabihin mo sa tagalikod na nagbayad sa'yo, kung handog na kakayahan, labanan natin kahit kailan. Pero gamit ang ganitong ibabang lupa. Hindi mo maagnas ang pangalan ko. Walang chance. Sakay, hanap tayong repair shop para sa van. Luming, gagana ba tong plano mo? Gagupitin ko lahat ng bangsang kahon ng karga. Hahayaan ko lang huminga. Mabilis mawawala ang init sa palayo. Mahirap kontrolin ang apoy. Sabi ni Zhao Jiande, may daya kami sa itim na loob ng van. Saka, huhubarin ko na ang bakal na takip. Hindi ba sobrang liwanag ng spotlight na yan? Nakakasilaw. Mula sa sariwang paninda, susukat. Pre-process muna bago ilagay sa palayo. Tapos initin e pakulin na maayos. Gagawin ko lahat ng nakalantad, sa ilalim lang. Gusto kong makita ng bawat gumagamit ng pila. Ang malinaw na langis ng mga sangkap na to. Bumalik na naman yung stall na nagpapasakit ng tiyan. Hindi pa tuluyang nagligpit at alis na daw sila. Tignan ninyo lahat dito. Sabi sa phone, gumagamit daw ako ng frozen. Na ilang taon na ang laman ng freezer. Psych, tignan ninyo ito. Ang lumang kane, kumukupas sa puti. Ang frozen, naglalabas ng tubig pag pinisil. Ito ko, direkta mula sa hisongling. Fresh na kinuhang gayong umaga. Mahigpit at siksik ang laman. Kung marunong kayo, lalapit kayo at hawakan. Ito ang pinakamataas na kalidad. Taon-taon na akong nagatrabaho sa pagkain. Hindi pa ako nakakita ng ganyang kalinisang karne. Kung ito man lang ay frozen, kakainin ko yung basurahan. Kitang-kita na sariwa ito. Sariwa na, pero paano ang sabaw? Siguro nilagyan ng pangkulay. Ito yung tinatawag ninyong mabaho na tubig. Tignan ninyong maigi. Lahat ito ay natural na pampalasa. Ang sangkap ay tunay na sariwa. Ang sabaw ay malinis na tubig. Tapat ang aming negosyo, walang tinatago. Kinolekta ko na ang mga post ng paninira. At ipasa na sa abogado para sa ebidensya. Kahapon ay ang lakas ng sigaw mo, di ba? Kung magpo-post ka ulit ng kasinungalingan, sa korte tayo makikita. Ayos yan. Ang tapang mo, Boss Lu, bigyan niyo ako ng 5 kilo. Ako muna ang magpila, Ihiwa nyo yung may kasamang buto. Palpak ang unang suntok mo, Zhao Jiande. Turno ko naman laban. Kilala na ang lugar. Nakita na. Abandoned na pabrika ng truck sa layo ng Donghua City. Laging alerto sa Luming. Nasa night market tuwing gabi. Babalik lang maglutong soap sa madaling araw. Eto, 20,000. Hindi kailangan saktan ang mga tao. Isa lang ang kailangan ninyong gawin. Boss Zhao, anong uros? Babasagin ang salamin o tutusukan ang gulong. Sirain ang kaldero. Kunin ang lahat ng luma na sabaw. Itapon sa estero. Walang dapat matirang pata. Sirusuin ang ilalim ng kaldero. Buong tanghali bukas, hindi siya makakapaglabas ng 1 kilo. Madali yan. Kunin natin ang pera, gawin ang trabaho. Walang matitirang bakas. Junkyard na ang pabrika na yung gabi. Walang kaldero, walang sabaw si Luming. Tignan natin kung paano siya mag-deliver. Dito na. Luma na ang lock. Ang bango talaga. Kaya pala gumastos si Boss Zhao no? 20,000 para sirain ang soap na to. Tigil na ang drama. Tulog siya sa likod ng van. Tahimik lang. Bukasan ang takip ng kaldero. Gamitin ang timba, ilos ang sabaw. Naku, nasusunog ang mata ko. Ano yan? Takbo, may patibong sa loob ng lalagyan. Saan nanggaling ang magnanakaw na to? Nangahas magtangkang magnakaw ng sabaw namin. Nasa daan na sila. Sino ang nagpadala sa inyo? Kuya, patawarin po. Kami lang po, mga nag-ipon ng kalakal sa paligid. Naisip lang namin pumasok para kunin ang ilang bakal. Mingje, siguradong may masamang intensyon, tong mga to. Teka, dumating na sila. Iwan natin sa kanila para ayusin. Mamamatok sa gitna ng gabi na may martilyo para mamimitas. Akala mo tanga ako. Magkano ang ibinigay ni Zhao Jiande? Anong Boss Zhao? Hindi ko siya kilala. Hindi ba sinabi sa inyo ni Zhao Jiande?
Ang sabaw sa palayok na to, buhay ko yan. Kang mangimasok sa palayok na to, parang pinatay niyo na ako. Yan ang pagbagsak sa hanapbuhay ng lahat ng customers. Sa tingin mo gagastos ako para lang protektahan ang bakal? At maglagay ng malalakas na ilaw at CCTV sa buong lugar? 20,000. Binigay sa amin ni Zhao Jiande ang 20,000. Sabi niya, basta ibubuhos lang ang sabaw. At masisira ang palayok, sapat na raw. Kuya, pakawalan niyo na po kami. Wala pa kaming hinawakan sa palayok niyo. Umalis kayo at sabihan si Zhao Jiande. Ito na ang huling pagkakataon niya. Panghihimasok na gagawin niya laban sa akin. Old Street, hindi na kayang maglaman ng kaldero ko. Dadala ko na lang mula Donghua City hanggang sa pintuan nila. Luming basta na lang hinayaan siyang umalis. Maghintay muna tayo, huwag muna nilang kuhanin. Ganyang gawin, hindi nito maayos ang pinagmulan ng problema. Gayon, ang Wanjiayan Namga. Orders araw-araw dumarami. Kailangan nating paghusayin ang negosyo. Para maraming tao ang makakain ng panatag at magandang pagkain. Hindi ito laban kay Zhao Jiande dahil lang sa galit. So tatanggapin ba natin itong sama ng loob? Paano kung bumalik siya ulit? Hindi na siya makakabalik, The King. Ipak na ang gamit. Anong ipapalipat? Ilang araw pa lang na tayong nagrenta ng factory. Si Manager Ken ng Wanjiayan. Nagdagdag ngayong araw ng 50 gin na order. Higit na ang kailangan ka sa 2 kaldero natin. Kailangan nating lumipat sa mas malaking lugar. Magtatayo ng industry na plant. May ganoon ba tayong pera para magtayo ng planta? Hindi lang planta ang itatayo ko. Hahanapin ko ang lahat ng dating kasamahan sa Old Street na pinipiga ni Zhao Jiande. Ang lahat ng nabiktima ng pang-abuso niya. Ipapakita ko kay Zhao Jiande kung ano ang tunay na nakaparalisa. Ano ang tinatawag na dead end. Mga useles na tao, useles talaga. Hindi man nila nalasap, inakot na sila. Natakot sila hanggang umihi sa akot. Naku. Boss Zhao, hindi mo pwedeng sisihin ang mga tropa natin. Sobrang sahiya ng anak iyan, napakataong malas. May nakakabit na megaphone sa factory. Halos marinig yan sa buong kalye. At ang batang yun, pag-alis pa lang niya, nagsalita pa ng matindi. Sabi niya, unti-unti niyang, idadala ang palayok hanggang sa pintuan ninyo. Idadala sa pintuan ko. Sa paninda niyang iyon lang naman. Akala niya ba sinakabilang mundo ang Donghua City? Ngayon araw pupunta ako sa Wanjiayan para magreklamo. Hindi ako maniniwala na ang deji namin na 100 taon, mababali ng isang tuok lang na kalyehan. Ming, itong planta mo at pati ang mga makabagong automated na linya. Sapat kaya ang buwan ng bayad ng Wanjiayan? Hindi sapat. Pero itataya ko lahat ng ipon namin sa Nink Market. Tapos isasali pa ang subsidized loan para sa balikbayan negosyo. Hindi na ba tayo makakabalik sa loob ng Bitop van na yon? Kung ganyan, anong kapasidad ang kaya natin sa isang araw? Kailangang napakaraming materials. Yung magagandang supply mula Hisongling. Baka hindi na nila kayanin ni supply. Kaya sinabi kong tawagin mo ang mga tao mula sa Old Street. Tingnan natin ang oras. Dapat nandyan na sila. Boss Luba? Luming, ang ganda talaga ng planta mo. Nakaprangka. Titos Hang, huwag ka na tumayo sa pintuan. Magpalit kang show cover. Tara, pasok ka at tingnan mo ang aming clean room. Kami na mga simple lang ang hitsura. Hindi sanay sa ganitong palabas. Sabi ni Boss Zhao, swerte mo lang. Maglako ka lang ng sabaw sa lungsod. Luming, pinatawag mo kami ni Da King. Ano bang gusto mong gawin? Tayo sa Old Street umasa pa. Na si Zhao Jiande ang may connection sa supply? Gusto kong kunin kayong lahat sa pabrika. Titos Hang, ikaw ang mag-ayos ng mga sangkap. Bihira ang galing mo sa Old Street. Tito Liu, ang mata mo sa pagpili ang pinakamahusay. Isa kang nangunguna dito. Sa planta, magbebenta tayo. Anong magagawa namin sa planta? Magsisilbi kayong teknisyan sa planta. Sila ang bahala sa produksyon, QC at pre-processing. 3 beses ang sahod. May 5 benepisyo at may bahagi sa kita. 3 beses. Buwan ang kita mga 7,000, 8,000. Luming, hindi ka nagbibiro, di ba? Nakasulat, malinaw. May selyo pa ng kumpanya mga tito. Tinatrato kayo ni Zhao Jiande na parang hayo. Si Luming tinuturing kayong kasosyo. Sino ang gustong pumirma? Kunin ninyo ang uniforme na yon. Sobra na talaga. Natatrabaho sa DG ng 0 taon. Taon-taon sinasabing tataas ang sahod. Pero hanggang ngayon, wala man lang. Hindi man lang binibigay ang hating allowance. Luming, dahil sa kabutihang loob mo, ibenta ko na ang lumang katawan ko sa'yo. Perma. Bahala na kung i-blacklist tayo ni Zhao Jiande. Sa ngayon, ang mga tao sa Old Street, nandoon na lahat sa Donghua City para bumili. Kung kay Zhao Jiande sasama, hahabol ang gutom sa atin.
Mas mabilis ang progreso mo kaysa sa akala ko, Boss Luke. Nakaset na ba ang supply lane nyo? Set na. Sila na ang core ko. Sa supply channel at quality control. Mahigpit ang kontrata ng Wanjiayan, Luming. Kailangan na ma-standardize ang bawat proseso. Yung mga maliliit na supplier na nire-ekru mo. Nakabasa sa makina ang standard. Pero ang husayng kamay, pinaghirapan ng dekada ng buhay. Yung mga hinahawakan ni Zhang Shu kahit nakapikit. Mas tiyak pa kaysa sa cutting machine mo. Hinihingi mo ang data. Ako ang solang habol. Sige, basta huwag bumaba ang kalidad. Hindi ko tatanungin ang personal setup nyo. Ilalaunch ng Wanjiayan sa 30 na branches sa buong probinsya. Ang signature na Shenzhen Honglu, sabay-sabay. Kailangan umabot ang daily production sa 3,000 gin. Kaya mo ba ang ganoong volume, Luming? 3,000 gin, ilan yan kung iluluwang sa kaldero. Basta hindi maubos ang raw materials. Hindi maubos ang stock. Pero may isa akong kondisyon. Ha, palaki ng palaki ang demand mo. Ano yan? Sa display ng Wanjiayan, dapat nakalagay. Produced BY Ming Gang. Hindi isang beses na supply ang hinahanap ko. Brand ang habol ko. Sig, hindi pa kailanman nag-brand collaboration ang Wanjiayan. Ikaw ang una. Kukuha ko ng kontrata at i-redraft uli. Liwer, nagbebenta pa ba tayong produkto rito? Mukhang talaga malinis dito. Walang kwenta, sinabi na ni Luming. Tawagin mo itong modernong industriya workers. Mga tito nyo, ilan kayo? Naibaba na ang unang batch sa cold chain truck. Naghihintay si Lufen sa workshop para sa inyo. Sundin ang standard kahapon. Go. Tara. Ipakita natin kay Lufen kung ano kaya natin. Boss, nawara sina Old Zhang at Old Liu. Ngayon ang DG namin. Wala nang isang skilled worker man lang. Wala nang nagbubunot ng mga pananghalian kanin. Saan naman siya kumukuha ng ganyang pera? May clean room na factory pa siya. Full benefits pa, insurance at housing fund. Akala niya ba nagbobote sila para sa charity? Narinig ko sinusuportahan siya ng Wanjiayan. Nangutang siya ng malaking halaga sa bangko, boss. Alaga bang hindi na natin kaya siyang labanan? Tumahimik kayo, huwag pababain ang loob. Huwag sirain ang sariling dangal. Lumubog kayo sa isang tabi. Malaki ang yapak ng ginawa niya. Pero kung masira kahit isang link sa supply chain niya, bigla siyang mababang kaote. Hindi ako naniwala na ang mga magagandang paninda niya kayang mag-supply araw-araw ng tuloy-tuloy. Titos Hang, swag ba ang bagong uniform? Sakto naman, Lufen. Tingnan mo na lang at anda ka. Hangga hindi nababali ang kutsilyo ko. Lalabas talaga ang paninda ng pabrika na to. Walang kahit isang sentimong depektibo. 1,234. Kuya Luming, lahat ng 30 Wanjiayan sa probinsya, naka-sold out. Kahit ang bagong labas nating stock, ubos din agad. Kalma lang. Tumaas na ang production. Huwag pa walang bahala ang lutong lumang sabaw. Tito Zhang at mga kasama niya, nakaabang. Nakaabang sila. Kapag may problema si Tito Zhang, siya mismo ang magtatanggal ng apron. Siya na, nabalitaan, opisyal na nagsara ang DG noong nakaraang linggo. Ipinagbenta nila ang lumang brand para pambayad utang. Bakit siya babalik? Para maghasik ng gulo. Kunin mo ang pinakasunog na pirasong pork belly. Magdala ng 2 buto. Kumuha ng isang set ng mangkok at chopsticks. Kuya Luming, imbitahan mo ba siyang kumain? Noon, muntik na niya tayong patayin. Sige na, mainit pa ang sabaw sa palayok. Huwag hayaang tumigas ang puso mo. Tandaan, ang kaligtasan ng pagkain ang aming hindi matatawarang panuntunan. Para iyan sa lahat, walang pinipili. Sao Jiande, hindi pa ba kumakain? Luming, dumaan lang ako, nagmamasid lang. Titingin lang. Tikman. Ito pa rin ang recipe na iniwan ng lolo. Pero nilagyan ko ng vacuum. Paraan na mababang temperatura ang pagkuha. Mas lumalabas ang bango ng mga pampalasa. May bahagyang tamis na umuusbong sa karne. Lahat ng sangkap nasa coping board. Galit mong kaltasin ang bayad sa sangkap. Kung walang puso, mapapait ang sabaw. Luming, hindi ako natalo ng walang dahilan. Kinaltasan ko ang bahagi mo. Sinara ko ang daan mo. Imbes, dinala mo ang mga tao ng Old Street. At lalo kayong umangat. Nagpapakumbaba ako kay Lolo Lu. Walang mukha harapin ang mga kapitbahay sa Old Street. Tapos umiyak, hugasan ang mangkok ng malinis. Kulang pa ang QC ng pabrika. Ng isang bihasang maestro. Anong sabi mo? Sa buhay niya kasama ang mga sangkap. Mas matagal niyang ginawa to kaysa ako. Kung gusto mong sumama. Bukas 8 hanapin si Uncles Hang para kunin ang uniform. Gagamitin mo pa ba ako? Ang receipt na to talaga. Para lang makakain ng totoong lasa ang lahat. Basta hindi niloloko ang mga tao. Kahit sino ang maglutong sabaw, ok lang. Kapag lumamig, tumitigas, ken agad. Luming, salamat. Bukas, puntal ka. Kuya Ming, magsisimula na ang seremonya ng cold chain fleet. Hinihintay kanilang lahat para mag-cut ng ribbon.
Haha, tingnan ka naman. Parang ang bilis mo pa rin. Lola. Itong Shenshan Honglu na ito. Sa wakas, lutong-luto na.